21 tayo. O, ito bata, sa mga bata to. Okay, so 21. Which of the following statements concerning the relevance of various types of controls in financial statement audit is correct? We know that an internal control system accomplishes three objectives, di ba? May objectives relating to what? The reliability of financial reporting. Meron tayong objective concerning what? Effectiveness and efficiency of operations. Pangatlo, okay, those controls that relate to compliance with laws and obligations. Ang yung audit natin, FS, kaya ang pinaka-relevant sa atin sa lahat ng tatlo, yung number 1. Kasi, di ba, reliability of financial reporting, nandun yung financial statements na yung audit natin. Kaya nga meron tayong generalization, the more effective we control, the more reliable the financial information, di ba, provided by the company's system. Kaya dahil tinatanong tayo, ano yung correct statement sa 31, concerning the relevance of various types of controls, hanapin natin yung may kinalaman sa reliability of financial reporting to be the most relevant. Yan yung letter A. Mali, di ba? Pag binasa mo, nakalagay dyan, all controls are ordinarily relevant. Inganin, ang pinaka-relevant yung una. The other two may also be relevant, di ba? If they will affect FS. I'm referring to effectiveness and efficiency of operations and compliance with laws and regulations. Pag may effect lang. Pag walang effect, we don't consider them because they are not relevant. So, letter A is not correct. Yung letter B, mali rin kasi sinabi lang na yung reliability daw sa dulo may also be relevant. Ayun na yung most relevant eh. Kaya tamang statement yung C. Controls over the reliability of financial reporting or ordinarily most directly relevant. Tama yun. Okay, take financial statement audit, but other controls may also be relevant. Tama rin. Diba? So the choice therefore is C. 22. Under PSA 315, dito nakalagay yung requirement to obtain an understanding about the entity, including its internal control, so we can make an assessment of the list of material statement. Tuloy natin. Monitoring of controls is an internal control component that involves a process of assessing the quality of internal control performance over time. Yun ang essence ng monitoring mo, di ba? Inaalam kung yung control continues to operate effectively and remains adequate. Kaya nga ano sabi pa, it involves assessing the design of operation of controls on a timely basis and taking necessary corrective actions. Monitoring of controls is accomplished through, ito isa, pwede mong highlight, ongoing monitoring activities. Kasi sabi ongoing, routine, di ba, ulit-ulit, kagaya ng pag-review ng isang transaction cycle, isang function, di ba, review of the purchasing function, paikot-ikot ang purchasing, ulit-ulit, nire-review, ongoing ang review. Ano pa, separate evaluations, nag-evaluate ng internal control system ng kumpanya yung internal auditors nila. Diba? The internal auditors conduct evaluation of the effectiveness of the controls para kung hindi na sila effective, mabigyan ng recommendations sa management, diba? Kung paano i-improve. Ano pa? Or a combination of the two, yung combination ng ongoing sa separate evaluation. Identities ongoing monitoring activities often include what? So, nagtatanong about ongoing monitoring. Hindi pwedeng letter A. Kasi sabi dyan, periodic reporting by the entities, internal auditors about the functioning of internal control. At pinag-uusapan, in letter A, yung sinabi kaninang separate evaluation of the controls. Internal audit gagawa. The choice should be letter B. This I mentioned earlier, di ba? Ang purchasing, paulit-ulit yan eh. Mula sa paggawa ng purchase requisition hanggang sa mga disbursement, mabayaran ng supplier. Di ba? Paulit-ulit. So if there's a review of the function, paulit-ulit din ang review. Kaya ongoing monitoring. The choice therefore is bold.
Yung letter C, periodic audits by the audit committee, joke lang yan. Tinawag na audit committee, but that committee does not perform audits. Hindi sila nag-audit. Sa kanila nagre-report ang internal auditors ng kumpanya. Diba? Kaya audit committee kung tawagin. Bakit sa kanila? Kasi they are not involved in the operations. That audit committee is composed of members of the board who are not officers of the company, who do not have involvement in the operations. Kaya maganda sa kanila ang coordination ng audit. Diba? Yan nga lang, hindi sila nag-audit. Kaya joke lang yung item. Ano pa? Ang sinasabi sa kasunod, the audit of the annual financial statements ay tinutukoy naman yung independent auditor ng kumpanya. Independent nga so dapat hindi part ng management team, dapat hindi part ng internal control system nila. So wala kung maging monitoring yan, di ba? The letter boy talaga. Kahit isa-isa pa natin. 23. An auditor should consider two key issues when obtaining an understanding of a client's internal controls, and what are these issues? Sinulat natin yan. Step 1 yan, di ba? Pag sabing obtaining an understanding, okay, we evaluate the effectiveness of the design of the company's controls. We determine if those controls are capable of preventing, o kaya detecting and correcting misstatements. Diba? Evaluate the effectiveness of the design. Inaalam din natin if those controls are being what? Implemented. Kasi pwedeng maganda design but they are not being implemented. Wala rin sa atin yun. Kaya hahanapin mo sa choices yung dalawa. Effectiveness of the design and implementation. May mga tanong like number 23, pagdating sa choices, magkasama na silang dalawa. Kaya bibigyan tayo sa letter C, andyan na design, andyan pa implementation, kompleto. Diba? But there are cases when sa choices, same question, pero ang makikita mo either design lang o implementation lang. Siyempre, yun ang pipiliin mo, kahit isa lang yun, diba? You are to select the best answer. Kahit kulang yun, kung yun ang pinakamaganda, dahil doon nagbanggit ng isa, doon sa dalawa, pipiliin mo na rin. Okay, kaya sagot natin C. 24. Which of the following statements is most correct with respect to separation of duties? Ano ba yung sineseparate o sinesegregate? Yung mga duties or functions, ang tawag natin ay ano? Incompatible. Why do we call them incompatible duties or incompatible functions? Because delegating them, these duties to one individual, okay, would place that person in a position to commit fraudulent error and to conceal such fraudulent error committed. Halimbawa, si A, cashier na, accountant pa. Delikado yung kumpanya. Kasi yung cashier, siya yung may access sa cashier. Okay, kaya nga he performs in that case a custodial function, supposed to be. Accountant, so may access siya sa records. At accountant siya, kaya he performs a recording function. Diba? Kahit hindi naman siya accountant, pwede siya magnakaw eh. Diba? Okay, pero mas lalala ang sitwasyon kung accountant siya. Kasi hindi lang yung pagnanakaw magagawa niya, diba? Kaya niya pang i-conceal yung ginawa niyang kalokohan. Diba? So, yan ang magpapahirap sa kumpanya to detect the fraud committed. Kasi naitatago eh. Bakit? Kasi incompatible yung functions niya. Na dapat yan pinaghihiwalay, tawag ay segregation. So, ano mga functions? Una, custody. Pangalawa, recording. May pangatlo pa, yung tinatawag na authorization. Dapat nakabuko din yan. Pag may pinagsama dalawa, o higit pa, dyan sa tatlo, okay, incompatible yun, and there is a proper segregation, very weak ang internal control system nila. Yun, halimbawa, tinanong ka, yun bang incompatible duties an inherent limitation of internal control? Yes or no? Yes. Hindi, kasi may solusyon eh. Pag inherent limitation, given na yun eh. Bawal lang tayo magagawa doon. Ito meron, segregate. Kaso, sinegregate mo, nag-connect naman yung dalawa, di ba? May fraud pa rin na pwede mangyari, right? So, yun pa po na advanced inherent limitation, yun ang yes. So, okay, malito doon na yung incompatible duties, hindi inherent limitation yun. Pwedeng paghiwalayin yun eh. Pinaghiwalay, pero nag-connive, yung connivance ang inherent
limitation kasi wala nang magagawa yung system doon. Okay, so iwan natin, balik na tayo sa pinag-uusapan. Believe, which of the following statements is most correct with respect to circulation of duties? Ano sabi sa A? Employees should not have temporary and permanent custody of assets. Wala tayong ganong pinag-usapan. In the first place, custody lang yan eh. Ibig sabihin, wala namang ibang function siyang hawak. E di ba? Wala namang dapat bantay ang incompatible duties yan. Walang dapat i-segregate. Kaya mali na yung A. Letter B, employees who authorize transactions should not have custody of related assets. Pinag-iwalay, authorization and custody. Tama? Yes. Bilugan natin yung boy. Pag tinignan mo yung C at law, tinignan mo yung C at law, okay, pinagsama yung dalawang incompatible di ba? Kaya walang segregation doon. So the choice therefore, again, is letter bold. Should not have custody. 25. Authorizations can be either general or specific. Okay. Lahat ba ng transactions dapat authorized? Lahat? Yung bang pagpapatayo ng building, dapat may authorization bago isagawa ng construction? Yes. Ay yung pagbili ng equipment kaya? Yes. Ay yung pagbili ng taho, kasi may bisita ka, gusto mo kahit paano, mainitan ng sikmura niya, so willing ka to buy taho. Kaya lang, nung tinignan mo wallet mo, 15 pesos na lang naman. So, short ka ng 5 kasi, di ba, short ng 5. Dahil yung magtataho sa baba, short din yun di ba? Okay, so, parang ako din yun Okay, short ka ng 5. So, kumuha ka ng pera ngayon sa kumpanya. Yung ba dapat yung authorization pa? Yung 5 piso. Natitin. O mas may consider materiality. Walang materiality. Hindi pinag-uusapan amount Ang as a whole, from the standpoint of a good control system, lahat dapat authorized. So, ibig sabihin, mag-limit ang board of directors para sa 5 piso yun. Siyempre, hindi na. Diba? Alam mo naman maghintay ka pa ng resolution ng board. Hindi na. May mga ganon. Halimbawa, yung pagpapatayo ng building, yung pagbili ng equipment na malaki naman ang halaga talaga, di ba? Dapat may direct authorization yung from the board. Kaya nga may meeting muna para gawa ng resolution na bibili talaga. Pero yung pagbili ng taho, hindi na kailangan nun. Ano na lang gagawin para may authorization? Di ba pag maliit lang ang gastos, pumupunta na lang sa petty cash custodian. Ang authorization doon, yung policy, na kapag ang disbursement is say 100%, 100 pesos or less, you get it from the petty cash custodian. Yung policy mismo authorizes the transaction. Tapos yung custodian na nakabantay doon sa pondo niya, siya nag-a-approve bawat disbursement to be made from the fund. Nakuha mo? May mga kamag-anak yan. Halimbawa, okay, ang inventory policy nila concerning purchase of additional units, pag bumaba na ng 100 units ang inventory level, sige, kailangan bumili na kayo. Okay, yun ang authorization doon, yung policy. Bumaba ng 100, bumili, authorization. May pumasok na customer, tinanong, magkano po ito? Teka ha, tignan ko sa price list ko. At 20 pesos, so pag bilang nga ng 1,000 units, binentahan mo, authorized pa yun? Na naibenta mo yun at 20? Yes, nasa price listing. So yung mga yun, kung tawagin, general authorization. Bakit general? Kasi ang authorization, nasa policy na ng kumpanya. Ay yung pagpapatayo ng building na dapat mag-lit ang board, yung pagbili ng equipment, tawag naman sa mga yon is specific authorization. Kasi bago mo i-execute yung transaction na yun, di ba, dapat yung specific authorization muna from an officer or directly from the board of directors. Yun yung 25. Authorization, sabi dyan, can be either general or specific. Ang tanong, which of the following is not an example of general authorization? Not an example of general. Medyo may palito effect pa, di ba? Ang tinatanong talaga is specific. So, yung bang letter A, papalo ng specific yan? Hindi. Yan yung example natin ng general kanina. Isama mo na pati yung letter do. Yung specific, nasa B at C. I told you, kapag may mag-o-authorize na tao o kaya yung board mismo, specific yun.
Sabi sa board, a sales manager's authorization for a sales return. Sales manager's authorization. A very specific authorization. Diba? Kaya the choice is board. So, mas kami siya tandaan na kapag policy, mas general, pero pag may requirement for an officer of the board to authorize specific authorization. So the choice is board. 26. When obtaining knowledge about an entity's internal control, it is important for the auditor to consider the competence of its employees because their competence bears directly and importantly upon what? Ang mag-design ng internal control management with the oversight of those charged with governance, right? Pero ang actual operation to be performed by employees. Siyempre, sila mag-perform. Depende sa kung ano ba mga functions nila. Tama? Now, why do we consider competence of employees? Sila mag-ooperate ngayon. So, kahit gano'n yung system, diba, kahit gano'n ka-effective yung design ng system, the objectives of that system will not be achieved if the individuals who are supposed to operate the valid system are not competent. Okay, yung point? Okay, kaya we consider competence. In fact, one of the elements of control environment has something to do with what? Competence. We call it commitment to competence that we have to consider. So the choice therefore is letter C, achievement of the objectives of internal controls. Correct? We refer now to 37. Control activities are the policies and procedures that help ensure that management directives are carried out. So these are the specific control procedures that the company adopts and implements. These include activities relating to authorization, hindi discuss kanina, performance reviews, information processing. Kaya nga inaalam natin kung anong sistema ng kumpanya. Diba? Kung anong klaseng system ang nagpo-process ng data. Is it a manual system or is it a computerized system? Because the controls in a manual system may be different from the controls that you adopt, diba, in a CIS environment. Ano merong control sa CIS wala sa manual? Well, in a manual system, controls are operated by employees, right? We call them manual controls. Yung pagpirma sa document, diba, to indicate approval of a transaction, that's a manual control procedure. Pero kapag IT na ang gamit, CIS, information technology, computerization system, some of the controls are performed directly by the program being used by the company to process its transactions. We call them validation routines being done by the computer program. Tama? So, anong tawag sa ganung controls? We call them program controls kasi nakaprograma na yun. So, pagdating sa testing, siyempre magkaiba yun. Diba? Pag-uusapan natin yun when we discuss IT audit in the future. Okay? So, kasama yan sa control procedures. Yung mga specific controls nila. Tuloy tayo. Physical controls. Na-discuss na natin ito before, diba? Bakit may physical controls over assets? To protect them from theft, diba? Baka manakaw. To protect them also from exposure to the elements. O, diba? Yun yun. And segregation of duties yung kanina. So, illustrate lang ano mga kasama sa control procedures, diba? Ito, tanong. There is proper segregation of duties when an individual who. So, sument ulit sa proper segregation. You will again think of incompatible duties that should be segregated, right? Is it a records a transaction does not compare the accounting record of the asset with the asset itself? Yes. Hindi pwedeng ikaw na ang involved, ikaw pa mag-reconcile. Di ba? Baka hindi siya maging objective in doing. Tapos, in-imply, may access siya sa asset. Eh, hindi dapat. Nasa recording function siya. Tama? Kaya, we agree with A, tama yung sinasabing does not compare. May segregation. Tignan mo yung BCD, pinagsama. Diba? Okay, kaya iwan natin yun. 28. The auditor should obtain sufficient knowledge of an entity's information system, including the related business processes relevant to financial reporting to understand what. So this is another component of an internal control system. This is something to do with what? The information system of the entity, the accounting information system. So we have to have knowledge about how the transactions are processed, how the FS are prepared, FS that you are to audit. So dapat alam mo ang proseso
mula sa time na kinapture yung transaction sa document, hanggang mai-record yun, hanggang mai-post pa yun, hanggang magawa yung FS. Kasama pati estimates that are used by management for, di ba, some of the items to be included in the FS. So, ang point, kapag ang tanong sa about information and communication, you choose one that has something to do with the accounting system of your client. Mula sa pag-journalize hanggang sa preparation ng FS, yun ang isasagot mo. Nasaan yun? Nasa pool. Most issues that you feel significant accounting estimates. Part ng FS preparation yan eh. So, ingat ha. 29. The primary objective of procedures performed to obtain an understanding of internal control is to provide the auditor with. Anong stage ng audit ginagawa natin yan? Sa planning. Kaya the objective is to plan the audit. The choice is A. In what way? In what way? Okay, ginagamit sa planning yan. When we assess yan. Diba? Part ng planning yung risk assessment eh. So the choice is A. 13. In obtaining an understanding of internal control relevant to the audit, an auditor is required to obtain knowledge about what? Ito na naman siya ulit. Diba? Obtaining an understanding. Kaya dapat ang isipin natin dalawa, hindi man implementation, design. Yung dalawang yun. Eh yung letter A, nagpa-obvious agad eh. Sa dulo ng statement, nakalagay doon, implemented. Diba? Kaya letter A. Mali. Diba? Bakit mali? Sige nga, presence of mind. Okay, bakit mali? Kasi tignan mo yung context to obtain knowledge about the effectiveness of controls that have been implemented. Alam niyo, ini-implement na. Ang gusto niyong malaman, yung effective ba yung controls na ini-implement. O di tapos siya sa understanding. Naiintindihan niya na, nalalaman niya ng ini-implement, tinitest niya yung effectiveness ng controls na yun, nag-test of controls na siya sa letter A. Hindi na siya obtaining an understanding. Yung letter B, ganun din. Pag nag-test of controls tayo, pati consistency ng effectiveness, we do consider. Hindi ka magre-rely sa control na effective lang in January. Yung pinag-uusapan, the whole year. Dapat mula January to December, okay, mag-obtain ka evidence to prove that the controls are really operating effectively. Kaya papasok consistency. Diba? Okay, so A at B, mali. A yung si kaya. Design, o yan na. Wala yung implemented, eh. Hindi ko masasabi yun eh. Yung design of the controls pertaining to internal control components. Sakto. So the choice is C. 31. After considering a client's internal controls, an auditor has concluded that it is well designed and is functioning as intended. Under these circumstances, the auditor would most likely. Pag hindi mo dinahan-dahan yan, kakamali ka. So dahan-dahanin natin. After considering, dahan-dahan talaga eh, a client's. Hindi, sinabi dyan, after considering a client's internal controls, na-consider niya na. Tapos ito pa sabi, although ito has concluded, may conclusion na siya, that it is well designed, it is functioning as intended, katumbas na nakapag-assess na siya ng CR dyan, which is low. Kasi functioning as intended eh. Diba? So napatunayan niyang effective talaga. Anong sabi? Under these circumstances, the auditor would most likely A. Perform test of controls. Mali agad. Bakit? Tapos na yun. May assessment ka rin. Diba? Ng CR eh. Na-consider mo na daw yung controls eh. B. Determine the control procedures that should prevent or detect errors and fraud. Lalong mali. Kasi bago ka mag-test of controls, pipili ka ng relevant sa audit mo eh. At isa sa i-consider mo yung boy. Diba? Relevant kasi the controls can prevent or detect errors and fraud. Tama ba? Okay, kaya nauna na natapos yung B bago pa yung A. Eh, tapos na yung A, di tapos na yung B, kaya hindi pa rin pwedeng B. Letter C. Not increase the extent of the determined substantive test. Aralin natin. Mababa CR, di ba? O di mataas DR, kaya papasok ang NTE, yung scope ng test na gagawin mo, di ba? Ang tinutukoy kasi sa E, sa A pa na, okay, ano sabi dyan? Perform test of control, tapos na yan, di ba? Letter B, tapos na yung C. Not increase the extent. So, tignan natin sa extent.
Kapag mataas ang DR, ano extent? Di ba less extensive na? So kung meron ka ng planned extent of substantive testing, hindi na dapat itaas yun. Kasi less extensive gagamitin yung approach di ba? Either i-maintain mo na lang yun or mas babaan mo, mas kontian mo na lang yung planned procedures mo. Kasi pwedeng may nakaplano ka ng substantive testing di ba? Okay, bawasan mo. Kaya mali yung not, tama pa rin not increase kasi hindi mo nadadagdagan. So the choice is C. So medyo tricky yan. Pag ikaw lang mag-isa hindi mo ginanon, hindi mo talaga mapapalutang di ba? So dahan-dahan. 32. Audit evidence concerning proper segregation of duties, normally best obtained by. Para gumanda control nila, gawin natin si B na yung accountant para may segregation na. Si A yung cashier, si B accountant, di ba? Ngayon, itetest natin yan for effectiveness. Alamin natin kung talagang mag-iiba sila ng functions. What will you do? Siyempre, titignan mo sila habang nagtatrabaho, di ba? Tignan mo kung talagang ang trabaho ni A yung designation niya as cashier. Baka cashier tapos puro records ang hawak. O baka naman si B, di ba, kasyang hawak. Nagkapalit pa, nagka-overlap pa. Okay, kaya observation. Direct personal observation. Mas maganda kung ikaw mismo. Di ba, ang evidence mas reliable pag directly obtained din. Kaya letter A sagot. Mapapasukan mo ng element of surprise yan. Diba, usapan last time, mas effective ang audit, mas marami kang surprises, element of surprise. So, paano nila hindi mahalatang nag-observe ka? Ang practical, hindi kailangan sa textbook yun, di ba? Tingin mo, mukhang pwedeng gawin mo. Importante, na-achieve yung objective mo So, ano pwede mong gawin dito? Maaga pa, bago pa dumating yung tao. Pumunta ka na sa iba, ilalim ng table niya. Para hindi niya halata, magpanggap kang silya. Diba? Joke lang yun. Okay, iwan natin. Importante dyan yung observation. 33. In conducting an audit in accordance with PSAs, the auditor is required to identify and assess the risk of material misstatement at D. Pakibasa mo yung kanito. Yan yung dalawang levels. Hindi ka na mabugbog ka papakinig sa akin kung na magbasa. Yan yung dalawang levels. FS level saka assertion, di ba? Level. Doon tayo magkita sa dulo. Some of these risks, doon tayo, in the auditor's judgment, require special audit consideration. Highlight natin yun. Special audit consideration, such as those that involve fraud or complex transactions. And such risks are called what? Sabi sa tanong. Okay, yung binabanggit natin dati, na kapag nag-audit, pareho lang sa atin yung fraud at error. Totoo yun. Kapag ang pinag-uusapan, effect on the opinion that we're to render. Kasi nga, hindi naman ang concern natin yung fraud o yung error yung resulting material misstatement. Kaya kahit may fraud, diba, kung wala namang material misstatement, wala effect sa opinion natin yun. Yun ay sa opinion. Ngayon, kapag nag-a-assess ka ng risk of material misstatement, okay, importante na yung distinction ng dalawa. Then, syempre, mas delikado fraud. Lalo't na involvement ng management, medyo ingat ka mabuti doon. Kasi baka yung ina-assert nila about DFS, hindi na mga totoo yun. Diba? Kaya, bibigyan mo daw ng special audit consideration. Kasi medyo delikado Ano tawag doon? Tawag nila doon is significant risk. Yun ang dulo ng usapan sa letter C. So, pagtungkol sa fraud significant risk. Kaya mas careful ka, mas busisiin mo. Dahil nga baka makakapekto ng todo sa FS. 34. As a result of obtaining an understanding of an entity's internal control system, the auditor may become aware of material weaknesses in the design or implementation of internal control. Paki-highlight natin yung may become aware of material weaknesses. Kahit hanggang doon na lang. Ano implikasyon yan? That we are not required by the standard to identify weaknesses or deficiencies in the system of the entity. Hindi natin trabaho yun. Ang trabaho natin, kaya natin ginagawa yan, nasagot na kanina, so we can plan the audit. So we can make an assessment of CR. Kaya lang, halimbawa ICQ. Di ba magkatabi lang naman yung yes at no na sagot? Di ba yes kapag present yung control, no kapag wala?
Ang talagang concern natin dyan, yung yes eh. Kasi dito tayo pipili ano relevant eh. Yun ang itetest mo for effectiveness. Yun ang concern natin. Diba? Hindi itong mga no na to. These no answers may indicate deficiencies, weaknesses in the system. Tama? Pwede bang hindi mo ito tignan o makita? Hindi, kasi magkatabi lang. Sige, subukan mo tignan yung yes, hindi yung no. Tignan ko lang kung kaya mo. My point is, tama yung sinasabi, may become aware. Diba? Pwede mong malaman, pero hindi mo sasadyain. Hindi kasi obligasyon natin yon, tama? So, iwanan natin yung concept na yon. Sana malinaw. Okay, ito yung kasunod pa. The auditor is, highlight natin, required to communicate this matter to. May requirement na. So, ganun na, hindi mo obligasyon maghanap. Pero pag may nakita ka ng deficiencies, may responsibility ka na to disclose the matter or to communicate the matter. Tama? Kanino? Yun ang tinatanong sa atin. Okay, sa pinakamalapit na barangay? Hindi. Okay, sa internal matter, di ba hindi na dapat ilabas unless may consent yung kliyente mo. Kaya isumbong mo sa management, the appropriate level of management, and to those charged with governance, lalo na management mismo ang involved. Di ba? So the choice therefore is A. 35. Which of the following controls most likely will provide reasonable assurance that, highlight natin to, all credit sales transactions of an entity are recorded. We're talking here of another component of internal control, yung tinatawag na control activities, control procedures kung tawagin din. These are specific procedures being adopted, applied by the company in order to achieve the objectives of internal control. Ito yung tinetest natin for effectiveness. Ngayon, bago mag-set ng control procedures ang kumpanya, okay, magdi-discuss yan eh. Ano kaya magandang control procedures? Hindi yan ang unang tanong eh. Ang unang tanong, ano ba gusto natin ma-achieve? So, tawag specific, control objectives. Sige, pag-usapan natin ng sales. Sabi nung sa meeting, di ba dapat lahat ng sales na i-record? Ah, yes. O, yun ang objective. Dapat lahat ng credit sales na i-record. Kasi, para masigil yung customer. Di ba? Para maipasok sa financial performance yung transaction. Di ba? Diyan ka ngayon ite-test. Bibigyan ka ng objective, kagaya nung nabasa natin, tatanungin ka nito. At sa apat na choices, okay, pagkaraniwan yan, hindi mo malaman. Ano kaya sagot? Ano magaganda to ah? Di ba? Ganun yun? Wala kang matulak at biging kumbaga sa pagpili. Kasi lahat maganda eh. So, ito technique. Dapat naiintindihan mo yung objective. Paano ma-relate mo yung procedure? Kahit gaano kaganda yung sinabi sa statement, kung hindi naman directly related to the objective, huwag mo pipiliin. So, kailan siya talagang magaling procedure, kailan siya related talaga. If it's capable of preventing or detecting, di ba, misstatements, pagka yun yung ma-prevent o kung hindi man ma-detect, yun ang magandang procedure. Tama ba? Na mag-practice kayo sa ganyan, okay, nakukuha sa practice yan. Okay, so, paano gagawin? Ano magandang control? O, isa-isay natin. Kaya bago natin isa-isay ang style yan, mag-assume ka na isang sitwasyon na yung customer bumili, si X, ng goods worth 100,000 and the sale was not recorded. So, paano mo i-test yung choices? Tignan mo kung alin doon makaka-prevent or detect nito, di ba? At pag yun na nga, bibilugan natin. We try letter A. The accounting department supervisor controls the mailing of monthly statements to customers para masiguro ng supervisor lahat tumatanggap ng statement of account and investigates any differences reported by customers. Okay, pag may difference siya na nag-report yung customer, iniimbestigahan agad. Sabi sa atin, apply nga natin dito, dumating yung statement of account kay X. Nakikita niya ba sa statement yung 100,000? Hindi, unrecorded yan eh. So, patumba siya nang hindi siya masisingil para sa amount na yan. Wala sa statement dahil unrecorded yan. Sinilip niya yung records niya. Kitang-kita niya doon na may binili siya worth 100,000, di ba? So, alam niya sa sarili niya, may utang siya sa kumpanya. Pero alam niya rin na pag hindi siya kumibo, hindi siya masisingil. Kasi hindi nakareflect sa statement eh. Tama ba?
Okay, so maganda ba yung letter A? Oo, kung kikibo yung customer. Paano kung hindi? Get my point there? So, medyo yung letter A maganda kung lahat ng tao tapat and with integrity. Eh, hindi naman totoo yun eh, di ba? Na may makakalusot pa rin, hindi pa rin siya yung pinakamaganda. Kaya we refer to B. The accounting department supervisor independently reconciles on a monthly basis the accounts receivable subsidiary ledger to the accounts receivable control account. Napakagandang control yan. Talagang dapat walang discrepancy yung dalawa eh, di ba? Kasi isa lang naman pinanggagalingan yan, yung sales saka yung collections, di ba? Okay, ng receivables. At dito sa letter boy, yan daw ang control dapat palaging i-reconcile yung dalawa. Ano ba issue? Ang issue, merong sale hindi na i-record. Pag hindi na i-record, maipopost sa control account sa GL? Hindi. Pag hindi na i-record, mai-update yung SL? Hindi. Hindi parang walang laman yun. Diba? So, ano yung reconcile doon? Ay hindi mag-detect yung boy. So, ganyan ang analysis ko na syaga. Letter C. The billing department supervisor matches pre-numbered shipping documents with entries in the sales journal. Ano ginagawa? Yung billing department supervisor minamatch yung shipping documents sa sales journal. Pag may shipment, natural, dapat may sale. Dapat nasa sales journal. Ito may shipping document, yung unrecorded sales natin, may shipping document. Meron, wala naman sinabing wala eh. Makikita sa sales journal yan? Hindi naka-record eh. So, mahuhuling unrecorded to? Yes, may shipping document, walang entry sa sales journal, unrecorded. Bilugan mo na yung choice. So, sabihin mo ha, practice ka ng ganyan. Maraming ganyang mga situations, mga tanong. Okay, it should be letter, what? Letter C, yes. Okay, 36. A sound internal control procedure should require that defective merchandise returned by customers be presented initially to the bumili ka ng plancha, kahit may quality control, minsan may nakakalisod tawag with factory defect, right? Okay, sinaksak mo. Dahil mamamalansya ka ng damit mo eh. Unti-unting umiinit. Diba? Umiinit yung handle. Okay, so mali ang gawa. Okay, kaya isosoli mo dapat yon. Kung sa mall mo binili, okay, siyempre, magpapa-assist ka sa sales lady. Kaya lang, walang choice na gano'n eh. Sales lady. Kaya ito hindi sa mall to nabili, sa kumpanya mismo diretsyo, di ba? At sa kumpanya, may mga departments. O di puntahan mo yung dapat mong puntahang department. At saan yun? Sa receiving department. Kasi sila taga-tanggap eh, di ba? Receiving eh. Mga deliveries, etc. Di ba? Okay, so punta ka ng kahit sino doon. Kausapin mo. Siya yung receiving clerk. Kaya the choice therefore is A. 37. Mark should answer. Naalala ko yung sarili ko. Hindi nga, nung mga nasa early 20s ako, yun ang trabaho ko. Hindi ko yung kinakahiya kasi totoo naman yun. Saka marangal naman yun. Okay, like, doon ako nag-ipon ng pamatrikula ko. Mahirap buhay namin, kailangan kong gamitin ang aking kapisigan. Okay, natatawa ka kasi malaki tiyan ko. Dating dip-dip yan. Dito yan eh. Nakakala nila sa level. Hindi naman naging na ganyan. Yun, nag-iipis sila ng pera dito. Pupunta sa commission ko, nakaipon ako. Yes, ito yun. Alam mo ba ang suot ko nun? Dahon lang. Dahon lang saging. Tama lang, di ba? Dahon lang saging. Dahil nga, Manchitas Rockhead. Ay, hindi mo na guys, okay lang yun. So, okay. Alam mo ba may na-observe sa akin isang gabi? Buong magdamag. Hindi ako huminto kayo sayaw. Nagtipik ang 1,000 piso. Talagang pagod na ako. Kinakalangat ako kasi yung 1,000 niya, mga 5 peso coins. Nagtitigil ako, humulog ka na, di kayo ginawa akong video, okay. Okay, sa buong magdamag yun. Okay, naka-1,000 siya, talagang nagtulog na ako nun, hanggang sa, yun, tumigil na ako, dahil nagising na ako, na nag-limit lang ako. Okay, let's go back to 37 now.
Much-advanced uses sales invoices for posting perpetual inventory records. Alam mo naman yun, di ba? Yung stock card yung sabihin. Okay, ano yung tsura nun? Depende sa kumpanya kung paano design nila. Pero sigurado doon may mga columns yung stock card mo. Halimbawa, ito yung item A, ito yung stock card niya. Okay, lalagyan mo dito ng entries kapag may binili ka, purchases, sales, tapos may running balance ka. Pwedeng in quantity, di ba? Lang ang nakareflect yan. Pwedeng pati cost. Okay, pero sa quantity na lang tayo. Bumili ka ng 100 units. Wala kang previous balance. So, 100 to. Ano lang? Nagbenta ka ng 20 base sa sales invoice. Sabi sa atin, di ba? Magiging 80 to. Ano control kapag perpetual system? Kine-check yung accuracy ng record and how? By conducting a periodic count. So, pag perpetual, nagbibilang din, ha? Huwag natin isipin hindi kailangan kasi may inventory account na. Totoo na hindi kailangan magbilang para malaman mo magkano inventory balance mo. Pero for control purposes, dapat kang magbilang so you can check the accuracy of the records, di ba? Pwede bang sa bodega hindi 80 na handol? Yes. O di i-reconcile yung dalawa. Okay, so balikan natin itong kumpanya. Ang ginagamit na basis pag-post daw sa stock card sales invoice. Ito problema. Inadequate internal control over the invoicing function allows goods to be shipped but not invoiced. So, yan na. Okay, may shipment. Dapat may sale. Kaso hindi nagagawa ng invoice. So, as auditor, isipin mo, ano pwede mangyari? Para yung mga accounts na yun, ang babantayan mo. Ano sabi dito? Inadequate control could cause one type of misstatement in each of the following accounts. Simple lang naman eh. May shipment, so may sale sana. Hindi na-bill yung customer. Hindi na i-record yung sale, ibig sabihin. Kaya kulang ang receivables, kulang ang sales. Kaya sa choices, ang naglalaban na lang dyan, A at C. Then parehong understatement sila. Kaya magkakatalo sa inventories ngayon. Hindi naman na igawa ng invoicing. So kung 20 pala yun, hindi ito maipopost. Walang invoicing. So, kung 100 binili mo before this sale, 100 pa rin siya kasi hindi mo naman ma-reflect ito sa, di ba? O hindi mo naman, o wala namang invoice, di ba, para i-post ito. 100 pa rin. Ilan ang per count pag magbibilang ka? 80. Is this the correct figure? Yes, talaga namang binenta na yung 20, di ba? So, ano masasabi mo dito? Pwede overstated. Okay, so yun ang hahanapin natin. Overstated, may ganun ba? Meron, yun nasa item letter C. Kaya dahan-dahan analysis. Okay, pero count. May mga ganyan tanong talaga. Mag-practice kayo. 38. Which of the following control activities in an entity's revenue receipt cycle would provide reasonable assurance that all billed sales are correctly posted to the accounts receivable ledger? So, confine mo, isip mo doon sa objective na nabasa mo. Huwag kang lalagpas, magkakamali ka. Ito, all billed sales, na i-record na yung sale. Ang concern nila dito, posting. Baka hindi naman na ipopost kahit recorded. Hindi na issue dito, yun bang na-ship na bill, hindi na ganun. O yung na-bill ba na-ship, walang sinasabing ganun. Kaya yung letter A, out mo na. Yung letter D, out mo na rin. Hindi siya sakop ng objective na pinag-uusapan, di ba? Kaya it's between B na lang or C na lang. Di ba? Alin dyan ang ilalaglag pa natin. Yung letter boy is something to do again with reconciliation of the ledgers. Eh di ba nga, okay, ang issue dito, posting. O sige, na-record yung sale. Hindi naman na-post sa SL. Hindi rin na-post sa control. O di walang dito na discrepancy para hindi na i-posting. So kahit gawin mo yung boy, wala ka pa rin makikita dyan. Kaya mas maganda yung C at simple lang yan. Daily sale summaries are compared to daily postings to the accounts receivable ledger. Tama. May billing, may invoice. In fact, na-record mo nga yung sales di ba? Tinotal mo yung for the day, 1 million. O di compare mo sa naka-debit sa AR representing sales, di ba? Ang naka-debit sa AR, 800,000 lang. O di may 200 kang hindi ma-account. Sales na wala sa ledger. O di hindi na-post. Kaya maganda yung procedure sa letter C, di ba? C bilugan natin. 39. The auditor's primary objective in obtaining an understanding of the client's controls over the purchasing function is what?
Kahit hindi purchasing ang pinag-uusapan, kahit ano pa yun, pag nagtanong ng primary objective, unahin mo yung reliability of financial reporting. Yun ang pinaka-relevant sa atin. The choice therefore is letter boy. Highlight natin yung reliability of financial reporting. Yun ang pinakasiga sa lahat. Kasi may direct effect sa FS. 40. Effective controls relevant to purchasing of raw materials should usually include all of the following may except sa tulong. We better review the activities in purchasing. Dito ko lagay. Sana kung isa purchasing, di ba sa paggawa ng purchase requisition or PR, saan dadali yung isang kopya nito sa purchasing department? Para alam nila kung anong request na bibilin, di ba? At sila maghahanap ng vendor, makikipag-negotiate ng terms. At pag nagkasundo, igagawa na ng purchase order. So, PPO na kung sabihin. May advance copy ang receiving department. Diba? Sabi siya, ito yung tagatanggap ng deliveries. Okay, may advance copy sila for purposes of determining kung i-accept yung delivery or not. Dapat may approved PO, syempre. Pagdating ng goods, ano gagawin nila? Dalawa. Syempre, dapat nilang bilangin para malaman kung tama quantity. Dapat din nilang inspect para malaman kung nag-a-agree doon sa terms ng order. So, for the quality. At pagpasado sa dalawa, igagawa na ng form acknowledging the receipt of the item, ang tawag natin receiving report. Bawat isang document, may kopya ang accounting. Diba? Why? Kasi sa accounting department, nandiyan ang accounts payable department. Tinawag na accounts payable department kasi sila taga-process ng mga ng payments. Diba? Ng liabilities, the vouchers payable. Ano gagawin ng taga-accounting? In particular, ng taga-accounts payable department. Okay, tigit-tigis ang kopya, di ba? PR, PO, receipt report, pati na rin yung invoice na manggagaling sa supplier. Siyempre, diretso sa kanila. Ano gagawin? Ima-match. Tanda mo itong mga obligasyon nila, ha? Ima-match yung documents. Para makita kung may problema, wala. Diba? Ang pinakababantayan dyan, kasi pwedeng nag-request ng 1,000 units. Ang na-approve lang na bilhin, 100. Kasi walang pondo. Okay, tapos ang delivery, 50 lang. Kasi walang stock ng supplier. So, dapat ang i-acknowledge, diba? 50 lang, ito yon. At dapat ang i-bill ng supplier, 50. Kami matching. Hindi tayo papayag ng i-bill 1,000 para doon sa 50 items na na-receive natin. Yan minamatch. Ngayon, kung walang problema, igagawa ng voucher. Diba? Okay, dito naka-indicate magkano babayaran. Sila na rin ang mag-iisip as to what account to debit. Kasi pwedeng asset yan, diba? Pwedeng expense yan, pwede sa kung para sa anong payment. Okay? Tapos, sila na rin ang approval ng voucher. So, sa kanila i-approve yan. Kaya sa ilalim ng voucher, may nakalagay prepared by, approved by. Diba? Kaya before the due date, pag malapit na due date, babayaran na. Okay, dadalhin lahat yan, ang tawag yung voucher package, dahil kasama na lahat, pati mga attachments, sa treasurer's office. Okay, bakit? Dito naman, ipo-process yung mismong disbursement, di ba? Hindi yung preparation lang, hindi yung dokumento lang. Dito na pipirma yung cheque, at sila na mismo magre-release sa payee. May mga windows yan di ba, for releasing. So, release ng check sa payee. Okay, but hindi dito. Custodian function pay. Pera yan Once signed, check pera na Diba, kaya dapat sila may control. Tapos, itong voucher package na to, ibabalik din sa kanila. Pero pagkatapos tatakan ng paid para hindi na ma-present ulit for another payment. Control din yun. Hindi ang magtatatak accounting, dapat sila. Sige, practice tayo sa item na sasagutin natin. Number 14. Effective controls relevant to purchasing of raw materials should usually include all of the following except what? So, yung hindi relevant sa purchasing, yun ang bibilugan natin. Yung irrelevant, syempre, kaya nga may purchase requisition. Yung B, relevant din.
It may not be relevant to our audit, pero ang issue naman dito, relevant daw ba sa purchasing? Yes. Pati letter C pa nga eh. Diba? Relevant sa purchasing. Kaya not relevant is law. Pero huwag natin iwanan gano'n na lang. Bakit hindi na relevant yung law? Sagot kasi, trabaho na yan ng receiving department. Diba sila taga-bilang, taga-inspect? So hindi mo na kailangan magbayad pa ng third party para gawan ka ng report tungkol doon. Waste of money. Hindi libre yan. Di ba bayad ka dyan? Kasi service yan eh. May po-provide ng iba para sa iyo eh. Tama? So nagkaksiya ka ng pera. Eh may receiving department ka naman. Yun ang dahilan. Pag hindagdag pa, paano kung tamad yung taga-receiving mo? Kasi hindi pwedeng tatamad-tamad yun. Kasi paano gagawa ng receiving report kung hindi sila magbibilang? Pwede, magagaling yan eh. Paano sila gagawa ng receiving report di magbibilang? Di ba may copy sila ng PO? O copyahin na lang doon yung quantity. So tinanong na sa actual examination before, ano pwede maging problema doon? Tinanggit ko kanina, baka magbayad in full yung kumpanya for partial delivery made by the customer. 100 yung 1,000 yung order, 100 yung dumating. Out of stock daw. In-acknowledge na natanggap 1,000 kasi kinopy na sa PO. O, di ba? Tapos yung supplier pala, nag-bill ng 1,000. O, di patay na yung kumpanya. Di ba? Nagbayad ng mas malaki kaysa dapat bayaran. Yun ang iniiwasan dyan. Okay, kaya dapat magbibilang. Okay, kaso na, gano'n eh, tamad eh. Ngayon, ang tanong, paano mo kukontrolin yun? Member ka ng management team. Okay, oo nga, nakakalusot to ah. Paano nga ba? So mag-iisip ka ng paraan ngayon. Paano mo i-control yun? Well, marami kang pwedeng maisip. Pwedeng isa mong gawin doon. Mag-spot checking ka. Diba? May dala kang latigo. Pag-ahambalusin yung mga tamad na, diba? Siyempre hindi mo gagawin yun. Or CCTV cameras. Diba? Magpwesto ka ng 5, ng 10 camera sa receiving area para makita mo sila habang nagtatrabaho. Pwede rin yun. Pero pwede ka nasutan doon. Magagaling yan eh. Alam nila yung focus ng camera mo eh, di ba? Pag hindi sila matutulog, hindi kita, di ba? Okay, hindi yung reason talaga. Ang reason bakit hindi mo yung consider, baka masyadong magastos yun. Sa internal controller is cost-benefit, di ba? Factors to consider, hindi dapat mas malaki pa gasto sa yung cost than the benefit. Kanya, pag-uusapan natin yun eh. So, doon sa matipid, ano yung matipid na paraan? Nangongopya sa PO, eh di tapusin mo yung pangungopya nila. Huwag mong lagyan ng quantity, yung PO. Tapos, walang quantity, di magbibilang. O, nakuha mo? Walang kukopyahan eh. Okay, huling tanong, bago tayo mag-break. Ano tawag sa PO, walang quantity? Obliterated yung quantity, nakatago. It's a blind copy of the PO. You're correct. Tinanong namin sa exam yun. Yung control yan, yung pupunta sa receiving, dapat a blind copy of the PO. That does not include info about the quantity of the item. Maliwanag ha? Yun lang pupunta sa receiving. Wag OA pati sa supplier, ginawa mong blind. Paano nila aalamin yung delivery nila? Magdadala ng wala din yun, di ba? O, dahan-dahan sa pagbuhat, ha? Okay, wala naman binubuhat. Okay, kaya the choice must be, what? Yes, it's better daw. Break tayo, tapos tuloy natin. Okay, 41 tayo. Ang tanong, which of the following controls is not usually performed in the accounts payable department? Yung mga responsibilities, nilagay ko naman kanina, di ba? So pag wala doon sa isinulat, yun yung sagot natin. Letter A, indicating on the voucher the affected asset and expense to be debited. Di ba kasama yan? Accountant sila, so sila mag-iisip what to debit. Letter B, approving vouchers for payment by having an authorized employee sign the vouchers. Yes, approval. Sinulat natin kanina. Yung matching, yun yung number 1 kaninang responsibility. Tama? So yung tatlo. Kaya ang sagot natin, yung C, accounting for unused, pre-numbered POs, and receiving reports. Bakit wala dapat sa custody nila yan? Kasi pag na-tempt silang manloko, magagawa na nila. Bakit nga? Pwede silang mag-fabricate ng purchase transaction. Kasi PO nasa kanila, receiving report nasa kanila. Yung mga firma, kaya-kaya ng
Diba? I-force yan kung gugustuhin nila. Diba? At hindi masyadong mapapansin yan. Okay, kaya makikipag-connect sa isang taga-labas who will act as a supplier, hindi naman totoo. Okay, so may lalabas na pera from the company dahil doon, paghahatian nila. O di may fraud na, di ba? Kaya napakadelikadong sila may control. We're not saying na magnanakaw sila o gagawa sila kalokohan, iniiwas natin sila doon. Ibig sabihin, binabawasan natin yung tawag na opportunity para gawin nila yon. Kaya the choice is C. Ngayon, ang tanong, sino dapat magtago nito? Well, the CEO, yung purchasing, sila gumagamit yan eh. You receive the report, receiving. So, kanya-kanyang tago. Tapos ito kung tawagin, accountable forms. May number dito, ina-account bawat kopya nito. Dapat pag nag-inventaryo, itong mga forms na to accounted for lahat. Ano-ano yung mga gamit na, ano yung hindi pa gamit. Diba? Ano yung mga voided, kung tawagin, o cancel. Dapat nakanote lahat yun. So the choice is C. 42. The following are appropriate questions on an ICQ concerning purchase transactions except one. Ganito lang ang tanong sa ICQ. Hindi ka pa gagawin. Ang mahirap yung gagawa, hindi ka pa gagawin. Okay, basta intindihin mo lang tungkol saan ba yung pinag-uusapang transaction. Dahil para malaman mo ano activities involved, purchase ito eh. Tapos sa dulo may accept. O di mo i-replace, parang tinatanong sa'yo, ano lang hindi relevant sa purchasing? Diba? So yun lang. Pag walang kinalaman sa purchasing, bibilogan natin. Yung bang A may kinalaman, meron. Receiving department ang involving. Diba? Yung B meron, wala. Bilogan mo yung B. O diba ganun kadali yan? Bakit? Mas may kinalaman niya sa cash, receipts, collections yan. Diba? Hindi purchasing. Yung C at D, pag binasa mo, okay, purchasing. Kasi may purchase orders in C, may purchase requisition naman in DOG. Hindi mo na nga iintindihan yung tanong eh. Yung signal lang kung ano siya, di ba, madali na. Kaya, ganyan lang yan, huwag yung katakutan. Ibalik yun dito sa mga ganyan tanong. Hindi maintindihan, bakit puro tanong yun, yung sagot? Di ba? Eh, I see, yan lang puro tanong yan. Di ba naman, pati yung choice, sinasagot pa. Agree number 3 also, yes. Or, pag-tanong pa siya. Hindi na. Tatanong, isipin mo na lang kung para saan. 43. Which of the following so please concern to an auditor in assessing the risk of material misstatement? Okay, kampanya tayo siyempre pag mababa to. Mababa lang yung possibility na walang material misstatement sa FS, diba? Doon tayo happy kasi ibig sabihin hindi mo na kailangan bantayan masyado audit mo. Diba? Pwede ka na mag-relax eh. I-relax yung audit mo. So, kailan ba ito mababa? Ano yung gusto natin? Hindi kapag mababa inherent case o kaya mababa CR, eh silang dalawa yung RMM eh, tama? Kaya hahanapin natin yon. So please concern eh, di dapat mababa lang yung dalawa. Okay, please concern to an auditor in assessing the risk of material misstatement. Pagtataas, IR or CR, hindi natin siya pipiliin. Okay, letter A. Signed checks are distributed by the controller to approved payees. It's about a control, di ba? Procedure na hindi maganda kasi walang segregation. Sign checks, cash yan eh. So, custody yan. But controller, recording yun. Kaya CR is high, in letter A, concern natin yan. Ang tinatanong ko, please concern. Letter B, checks are signed by one person. Well, kung isa lang pipirma, wala namang problema sa system. Bakit hindi? Halimbawang sole proprietorship na nag-uusapan, gusto ng may-ari, siya lang pipirma. Bakit hindi? Kaya hindi delikado yung letter boy na kailangan magtaas ka ng assessment. Pero kung titignan mo yung C, yan ang delikado. Diba? Not deposited in cap daily. Dapat na deposited in cap, diba? Kaya dyan, mataas CR mo. Then mataas CR, mataas ang RMN. Then mataas ang RMN, concern natin yun. The letter of treasurer does not verify the names and addresses of check payees, kaya nga nakakalisot yung connivancy between employees and a third party kasi hindi man lang verify kung legit supplier yung payee ng check-in. Tama? Kaya mas doon na tayo sa letter boy. Mas safe yan. Meaning, mas walang tataas yan kumpara doon sa tatlo. 44.
To provide assurance that each voucher is submitted and paid only once, an auditor most likely would examine a sample of paid vouchers and determine whether each voucher is valid. Napag-usapan kanina, di ba? Bago ibalik sa accounting, dapat tatatapan mo na ng pay para hindi na mai-present ulit. The choice is boring. 45. Which of the following is an essential control procedure to ensure the accuracy of the recorded inventory quantities? Again, pag walang kinalaman sa objective, huwag mong piliin. It's accuracy of inventory quantities. Pag hindi accuracy, wag. Pag hindi about inventory quantities, wag. Tignan mo yung letter A. May binagit pang inventory quantity? Wala. X na yung letter A na yan. Panggulo lang yan. Unit cost at valuation ng issue yan. Letter B, testing inventory extensions. Gumagawa sila ng listahan yun. Halimbawa, magbibilang. Tapos gagawa ng inventory list. Ililista yung mga nabilang. Si item A, ilan yung nabilang? 10. Magkano unit cost niya? 5. So, magkano total cost niya? Okay, 50. So, ganyan yun. Hanggang ibaba yung total inventory nila. Pag sinabing nag-test na extension ng auditor, tinest niya to kung tama. Paano niya ginawa? Di na-recomplete niya. Minultiply niya ulit. 10 by 5, 15. Sure, tama. Diba? Yun yung testing the extension. Na-test niya ba kung tama yung 10? Hindi. Tinest niya lang yung arithmetical accuracy ng amount. Tama ba? Okay, kaya mali pa rin yung item. Diba? Testing inventory extensions. Yung letter C ang sagot. Na walang kakwenta-kwenta. Bakit? Hindi naman sa walang kwenta yung procedure, hindi siya appropriate yan eh. Di ba yan yung application ng GPR method? Di ba sa GPR method, you make an estimate of inventories? Yung pang estimate, accurate? Hindi, hanggang reasonable, pero hindi accurate, tama? Kaya hindi mo pwedeng ipiliin yung letter C. Yeah, the choice therefore is letter D. Diyan may accuracy of inventory quantity pag nagbilang at kinontrol yung receiving reports, kinontrol yung invoices, may iwasan yung double count. Diba? May iwasan din yung items missed in the count. So, mas giving accurate. Kaya isa sa pupuntahan mo pag nag-observe ka, yung may hawak nitong mga records na to. Tanungin mo huling number na in-issue na RR pati ng invoice para may cut of cut. Okay, ng mga isasama at hindi. So, the choice is dog. 46. Effective internal control over inventories are designed and implemented for the following reasons except. So, pag reason to control inventories, check natin. Pero hindi yun ang sagot. Pag hindi reason, yun ang bibilugan natin, yun ang sagot. Yun pang tamang reason yan, why inventories must be controlled? Yes. For most companies, malaking part ng current assets and inventories, lalo wholesaler. Pati nga letter dog, check na rin eh. Bakit check letter dog? Sa isang malaking kumpanya, pwede ang inventory, hindi lang large portion of the current assets, but of the total assets. So, tama yung reason na yan. Dapat may control. Baka kasi mana ka, mawala, di ba? Okay, kaya B at C tayo. Yung letter C, is this a reason to consider? Bakit dapat may control? Yes. Ang inventory sumasama saan? Computation ng cost of goods sold, sumasama sa income or loss computation. Yun yung financial performance, tama? Kaya bilugan natin yung goal. Yan hindi naman palaging totoo yan, di ba? Kailan ang inventories mo liquid? Depende sa tinda mo, kung pati supa mga liquid yun. Pero pag hollow blocks, di ba? O kaya buhangin, mga solid yun. Kaya hindi palaging tama yung goal. Boy, ang sagot. Uy, joke lang yun. Ano most liquid? Yun ang totoo reason. Kaya mali yung sinasabi dyan. 42. An auditor generally, so it's letter boy sa 46, 47. An auditor generally tests the segregation of duties related to inventory by yung pag-segregation observation. So the choice is A. Kapag may inquiry pa, sasabihin mo, pwede, kasi hindi niya kilala yung tao na-observa niya, magtatanong siya muna. Kaya okay lang yung partner yan. 48, ito yung application ng GPR. Apply natin. Your client, a merchandising concern, has annual sales of 30 million and a 40% gross profit rate. So, ibig sabihin nun, ang cost of sales ratio, 60%.
Paki-quantify mo please. Lagay mo dyan, COS equals. Kahit pag yung computation, amount na lang. So that must be 30 million times 60%, right? That should be 18 million pesos. Okay, we continue. Let's reveal that 2% of the peso amount of purchases do not get into inventory because of breakage and inventory pilferage. So, nawawala ng inventory pala yung kumpanya sa problema ito, di ba? 2% of purchases. Averaging lang naman tayo, di ba? Estimate lang. Huwag mo lang hanapin sa problem yung actual amount of purchases made. Di ba? Total yung cost of sales galing sa purchases yan lahat. So, yun na lang multiply natin by 2%. So, lalabas, nawawalan sila ng 360,000, di ba, pesos, resulting from what? Breakage and inventory pilferage. Breakage, nasisira. Pero ano ba yung inventory pilferage? Nananakaw. Paano nakaw ginagawa ng empleyado? Unti-unti. Kaya pilferage kung tawagin. Unti-unti, pag pinotan mo, malaki rin. Kaya dapat may control talaga dyan. Tignan mo itong kumpanya na ito, nawawala ng 360, sayang yun. Dapat may punantahan ng 360,000 na yun. Tama? So, paano kinokontrol? Maraming magagaling sa ganyan eh. Yung hindi halata, nag-uuwi ng mga paninda nila. Halimbawa, sales lady. Sa umaga, talagang unat-unat ang buhok. Pag uwi sa hapon, ang daming tagtagang ipit dito, di ba? Bonggang-bongga siya. So, yun yung mga paninda niya. Di ba? May mga ganun. Yun nga, obvious thing. Meron pa nga sa bake shop nagnanakaw ng mga tinapay. Paano ginagawa? Nilalagay dito. Kaya pag uwi niya, talagang ang dami nga sa kanya, nagutom. Okay, so pinatago. Maraming ganun kaya nga sa mga malls, hindi mo lang siguro masyadong papapansin. Uniform nila, may control doon Anong control sa uniform ng sales ladies? Napansin mo ba most of them walang bulsa? Yes, part ng control yun against pilferage. Kasi pag binulsahan, magiging invitation pa yun na mangupit sila. Malalagay pa sa alangan ni empleyado, matutuksupin. Diba? So, hindi binubulsahan yun. Diba? Napansin mo? Sapatos. Napansin mo? Closed shoes? Walang ganun masyado. Meron kung discretion kasi ng kumpanya naman yun. Kaya na, mas for control purposes, mas maganda open na lang. Pansin mo sa SM, I think, puro sandals and so on, open. Kasi napagtatago yung maliit na part na yun, yes, maraming magagaling sa kanya. Ito nga, ginawa pang taguan, di ba? O di lalo na paa. Minsan, may namuli. Napansin kasi yung paglakad niya, nag-urap-urap siya. Tapos nakita, tamtas, inuuwi. Ba't naman yun pa, di ba? Ba't hindi na lang marshmallow, di ba? Para maayos ang lakad niya. Tamtas. Eh, di lalo na kung boots. Eh, pag-is talaga marami mailalagay niya. Red toaster. Kasi pwede disassemble yun Tapos, kung yung tulilo dito, di ba? Kasi yung takip dito, pwede yun Tapos, pati kumot, kumot. Kaya, lumalaki yung nakukupit. And I'm not kidding, talagang mega yan. Actual case, ito, nahuli namin. Nilalagay sa timbang ang laman kaning baboy ng isang empleyado. Yung tela na produkto nila. Sinisil na mabuti sa plastic. Tapos, papaano pa nga siya? Papasipag ito kasi nag-aalaga daw siya baboy. So, nagnanakaw pala. Oh, may mga ganun. Okay, kaya dapat ito kinokontrol. Tuloy natin. The company estimates that these losses could be reduced to 0.5% of purchases by designing and implementing certain controls costing approximately 350,000. Mag-quantify tayo. Dating 2% magiging 0.5% na lang by designing and implementing certain controls sabi dyan. Kaya kung magiging 0.5 na lang yung 2 na loss, makakatipid sila ng 1.5. At yung 1.5 pag binultiply mo by because of sales, diba, madediretso mo na magkano savings nila, that must be 300 or 270,000. Tama ba yun? Eh kaso ano katapat na gastos? 350. Hindi one-time gastos yan kasi sinabi dyan, designing and implementing.
Diba? So, tuloy-tuloy na gastos yan. Mas malaki pa. Kaya tanong, should the controls be designed and implemented? Nag-iisang no, yun ang piliin mo, letter C. Wag na. Okay, bakit? Ayun ang reason, mas malaki pa gastos kaysa benefit. Yung sinasabing concept of reasonable assurance that the cost should not exceed the benefits. Kaso nag-exceed Kaya huwag mo na lang i-implement. Mababayaan na lang na nawawala ng 360. Hindi ganon. Mag-iisip ng ibang control. Yung mas matipid. Yung mas malaki benefit than cost. Paliwanag ha? So the choice is C. 49. Sana na-note yung concept of reasonable assurance kasi tinatanong sa internal control yan. Isa pa pala, baka itanong sa'yo, is it an inherent limitation? Just like connivance, management override, the answer is yes. Kasama yan sa mga inherent limitations ng internal control system. Cost-benefit or the concept of reasonable assurance. Kaya nga walang perfect system kasi may costing to consider. Okay, 49. Which of the following controls most likely would be implemented to achieve the production cycle control objective of maintaining accurate inventory records, which I mentioned earlier. Pag naka-perpetual, dapat nagbibilang din, di ba? Para ma-check yung accuracy ng records. Yun yung letter A. Nabanggit na kanina. 50. An internal control objective concerning PPE acquisitions is that they be recorded at the correct amounts and in the proper period and properly classified. Yes, yun ang next topic natin sa ODRAP. In which of the following conditions will an auditor most likely assess a high level of risk of material misstatement? So yung kanina, ang binantayan natin, yung mababa yung RMM, di ba? Ang tinatanong naman ngayon sa atin, yung mataas. O di, tataas to pag may mataas sa dalawang to. So yun naman ang hahanapin mo. Pag may mataas sa IR o sa CR, tapos na ang kwento, yun ang sasagot natin. Letter A. All material acquisitions of PPE are required to be approved by the Board of Directors. Ang ganda ng control yan So CR mo dyan, low. Pag low ang CR dyan, RMM mo, low. Letter B. Most additions are self-constructed by the entity. Hindi ang pinag-uusapan yung controlling, yung characteristic ng asset, di ba? Sabihin kung paano siya kinubute. Sabi dito, self-constructed. Di ba pag self-constructed, mag-iipon ka pa ng mga cost niya na may tendency magkamali ka as to what include, di ba? What I tend to ignore. Okay, kaya mataas ang inherent risk niyan. Mataas ang RMM yan. Kaya yan ang sagot. Ano mas mababa ang inherent kapag acquisition pinag-uusapan? Okay, hindi self-constructed but purchased. Pag binili lang, mas madali kasi titignan mo lang invoice nun 51. So letter boy tayo sa 50. 51. Which of the following controls will an entity most likely use in safeguarding against the loss of trading securities? Hindi maiwasang i-compare sa cash. Kasi trading securities, papel ang ebidensya mo dyan, di ba? Certificates na madaling ipol, irolyo, itago. Para rin cash, di ba? At madali rin ma-dispose. Okay, kaya dapat may physical controls. Dapat matindi controls dito, right? Saan nakatago ang cash? Sa bangko. For what reasons nasa bangko cash? Una, mas may security measures nila doon. Pangalawa, para malayo sa employees. Employees na pwedeng magnakaw ng cash. Again, we're not saying magnanakaw ang empleyado. What we're saying is, merong ganong possibility, di ba, na pwedeng mangyari. Kaya, bawas ang opportunity nilang magawa yun. Ilayo mo sa kanila. Ganun-ganun mismo ang control sa trading securities. Maganda po may independent custodian. Tapos yung custodian na yun, walang direct contact with employees para ma-minimize ang connivance. May ganun ba? Yes, letter boy. So pag ganyan ang tanong, yung pinakamagandang control, you choose one ang pinag-uusapan, independent custodian of the entity securities. Wala nang tatalbog doon. Yun ang pinakamaganda. Dapat nakabukod. Okay? May tanong ako, 51 boy na, paano kung sa choices, wala kang napansing independent custodian? So, ibig sabihin, the company is its own custodian of its security. Sila na mismo nagtatago. Okay, ano magandang control pag ganun?
Siyempre, nagkakatalo yun sa lalagyan. Siyempre, mas safe kung mas secure, di ba? Mas matibay yung pinaglalagyan ng securities, mas hindi madaling ma-access. Kaya pwede kang papiliin. Okay, concerning the storage of those securities, letter A, sasabihin sa'yo, yung mga pwedeng pagtaguan. Baul, nangyari, baul binigay kayo. Hindi, baul taguan ng mga lumang larawan yan, lumang damit, mga alaala ng nakaraan, di ba? Mga hugot sa buhay, baul ang tawag. Of course, you're familiar with this. Madaling buksan yan eh. Para malito ka, bibigyan ka ng katunog. Okay, hindi mo nahalata, iba pala. Kunyari, baul. Taul. Okay, so kunyari, taul. Tapos yung kustodya nakahiga, nakabarong, at parang natutulog lang siya. Huwag naman. Okay, ano pa? At ang pipi. Hindi nyo na alam yun. Okay, yung noong araw, pag galing probinsya, kasabihan na doon tinatago yung damit, di ba? Gawa sa banig. Lalo hindi matibay yun. Iaangat lang yun, bukas na yun. Kaya saan dapat nakatago ang securities? Nasa vault. Tama. Vault pala. Okay, nasa vault. Yan ang piliin mo. Okay, paano kung nilito ka? 2 vault ang nakita mo. Anong vault ang mas pipiliin mo? Yung vault na mas secure yung securities. Yung mas maganda. Ano magandang vault? Well, depende sa iyo. Di ba? Depende pa naman preferences. Malibawa, ako kung tatanungin, gusto ko floral. Okay, so gusto ko pink siya. Okay, hindi. Magandang vault, ayan. Okay, dapat, okay, ito yung pinipilit o kaya pinipindot yung may combination ka. Diba? Okay, na alam para mabubuksan mo. Pero kulang pag yan lang. Dapat may susi din. At kung si A ang may alam sa kombinasyon, dapat sino naman to? Si A pa rin? Hindi na, mahina control mo doon. Kasi pwedeng anytime bubuksan niya yan pag nanakaw siya. At dapat sino naman? Si B daw, kahit si C pwede. Nakita kita doon. Okay, tapos B, hindi naman ganun, wala naman ganun mo lang. Kawalan ng tao yan, tapos gusto mo pa alphabetical. Okay, let's go back to this. So tama yan ha, yan ang magandang control. Dapat you access vested to how many individuals? Not 1, not 3, 2 individuals only. Okay, tapos magkabukod. Kaya sa 51 boy tayo. 52. The following controls are designed to protect investment securities. Sa dulo pakihalit na except letter boy. Pag in-analyze, nawala segregation dyan. Custody tapos recording pinagsama. O di yun ang except. Ang magagandang controls yung nasa letter A. Physical controls na pinag-uusapan natin. Nasa letter C para mahirap i-dispose. Nasa letter D yung kanina. Dapat vested in 2 individuals. Kaya totoo yun ha. Yung dalawa dapat ang magbubukas. Magkakaroon lang ng fraud kapag ganyan kung may connivance yung dalawa. Yung connivance hindi naman napipigilan yan. Dahil nagkataon na si A at si C parang magnanakaw. Sasabihin ni A, diba sinakaw tayo? Sasabihin ni C, oh sure. Walang kahirap-hirap ang connivance. Okay, so letter boy, 53 hanggang 55 are questions that relate to payroll. Isa sa pinakamadaling i-audit kahit sa practice. Routinary yan eh. Halimbawa may IT department yung kumpanya, bago sumendo, itatakbo na yung payroll program. Tapos, may generate na ng figures, tapos i-credit na sa account nyo, susweldo na kayo. Tapos, kaya mas sa substantive analytic review tayo pag payroll eh. Hindi na masyado sa test of details. Okay? But then, kailangan napakaingat mo sa control. Dapat may segregation of duties. Dapat ang authorization mas mas nasa personnel sila mag-authorize or HRD. Halimbawa, may bagong employee. Hindi basta yung taga-IT, i-update yung master file. Dapat yung authorization should come from the personnel. Yung payroll, computation, pati updating ng records and related functions, dapat nasa accounting. Kasi recording thing, di ba? Tapos, kung yung checking, i-distribute yung cash, i-distribute na sweldo, hindi credit account ng mga employees, okay, tawag doon, custody. So, this is recording. Okay, ito, custody, kasi distribution ng cash ito eh.
okay, dapat sa treasurer's office din, di ba, i-delegate. Yan ang mga dapat binabantayan. Ngayon, paano ang mga records sa documents na ginagamit? Okay, high-tech na ngayon puro computerized na. Pero baka magtanong ang examiner sa mga conventional na, di ba, paraan. Okay, may mga gumagamit at marami pa ng tinatawag na bandy clock. Diba, dati nga analog type ngayon digital na. Okay, yung dito yung oras. Tapos may butas dito nilalagay yung karton, ang tawag yung time card. Ito pinaka-attendance ng employees. Halimbawa si A, mula ang 1 hanggang katapusan ng buwan, okay, pagpasok niya in, paglabas niya out, i-release dito yung oras. Kaya attendance niyan. Ito basis ng payroll. Paggawa ng payroll. Okay, yung ibang mga manufacturing companies, they require their employees in the production department to accomplish a form, ang tawag ay job time tickets, na kung saan ino-note nila, i-record nila, ano na-accomplish nila during the day. 8 to 10, anong job, 10 to 11, anong job, diba? Ito, i-reconcile sa time card ng accounting. Accounting gagawa niyan, hindi yung tao. Tapos, isang time card lang sa isang tao, syempre. Pero ito pwedeng marami in one person kasi marami siyang ginawa. But never we use this as a basis for payroll computation. Palaging time card kasi pwedeng wala siyang ginawa masyado. Alam nga naman bawas sweldo niya yun kung fixed income earner siya, di ba? So, yung attendance na importante doon. Okay? So, the last 3 questions. Number 52 or 53. Effective controls over the payroll function include what? Sabi siya, custody of plate authorization records by the supervisor of the payroll department. Lack of segregation. Diba? Authorization tapos accounting, recording. Letter B, preparation of payroll transaction entries, accounting yan. By the employee who reports to the supervisor of the personnel. Authorization. Halo na naman. C, verification of agreement of job time tickets with employee clock card hours, yung time cards, by payroll department employee. Tama, sila magre-reconcile dapat. Accounting sila eh. Yung letter dog ang sumabit, yung by employees responsible for those jobs. Siya daw magre-reconcile. Hindi, accounting nga yun, di ba? So the choice is C. 54, employees of a manufacturing entity are often required to use time cards and job time tickets. Which of the following statements concerning the use of these documents is, highlight natin, incorrect. Di ba tama naman yung A? Re-reconcile mo nga yung dalawa. Tignan mo yung bold. Yan ang bibilugan mo. Bakit? Mali yan eh. Isipin ko, di ba yun ang tinatanong incorrect statement eh. Bakit nga? Di ba ang basis ng payroll, time cards? O yun yun. 55. Which of the following personal department procedures reduces the risk of payroll fraud and represents an appropriate responsibility for the department? Sino daw? Personnel. Kung personnel, ano function? Authorization. Kaya ang pipiliin natin, kung hindi A, B na lang. I-out na natin C at D. Diba? Pag nagtatrabaho ka na, mas maiintindihan mo yan. Na pag mag-OOT ka, magpapapirma ka ng OT slip sa department head mo, hindi sa personnel. Kasi siya nagpapa-OT sa iyo, di ba? Yung boss mo, yung department head mo, yung manager mo. So, yun yung letter boy. And tinatanong personnel department. Sila naman sa A. Di ba? Authorizing the additional employees from the payroll. Kanina yan. So, sagot letter A, letter A. Okay, Apple. Okay, alam mo na, okay na yan. Yung susunod next meeting na.